Isang dalagang tahimik at walang bahid ng kasalanan pero sa loob ng lumang babuyan, siya ang tanging susi sa kasunduan ng tao at ng nilalang sa ilalim ng lupa. Nang magising ang mga nililimot na nilalang, isang tanong ang naiwan, si Lyra pa ba iyon o iba na ang bumalik? Disclaimer, ang kwentong ito ay hango sa mga salaysay ng lokal na karanasan, paniniwala at alamat. Layunin nitong maghatid ng katatakutan at kabatiran sa kultura ng ating mga ninuno. Ang ilan sa mga bahagi nito ay maaaring hindi angkop para sa mga bata o sa mga madaling matakot. Ipinapaalala naming ito ay para lamang sa aliw at pagtalakay ng mga pamahiin sa kulturang Pilipino. Hindi pa man bumubuka ang liwanag ng madaling araw, may mga kwentong bumabalot na sa mga gilid ng isang liblib na baryo sa Nueva Ecija. Kwentong hindi pinapansin, inuukil-kil lang kapag may nawawala, o may hayop na biglang natatagpo ang butot balat na lang. At sa pinakagitna ng mga usap-usapan, palaging lumilitaw ang pangalan ng isang lugar na iniiwasan ng marami, isang matandang babuyan na halos natatakpan na ng mga ligaw na damo at gumagapang na punong amorseko. Wala na raw dapat tao roon, pero bakit sa gabi ay may ilaw na kumikislap-kislap mula sa loob? At bakit tila may aninong dumudungaw sa bintana kapag dumadaan ang mga lasing na umuuwi? Si Aling Gunda, isang matandang albularyo, ang unang nagbunyag sa misteryo ng lugar, pero wala nang naniwala sa kanya matapos siyang makita raw nakausap ang kung sinong idalaga malapit sa babuyan. Ilang araw lang matapos noon, natagpuan siyang wala ng buhay sa kanyang kubo. Nakapikit, pero waring takot na takot ang mukha. Simula noon, lalo nang ang iniwasan ang lugar. Hanggang isang buwan lang ang nakalipas, nang ipinadala ng munisipyo si Lyra, isang dalagang agrikulturista mula Maynila, upang imonitor ang mga bakanting lot sa baryo. Tahimik at magalang si Lyra, pero may kung anong misteryo rin sa kanya. Laging nakaitim, mahilig tumitig sa kawalan, at tila sanay na sa katahimikan ng mga lugar na hindi pinapansin ng marami. Nakatira siya pansamantala sa lumang bahay ng kapitan, malapit sa mismong babuyan na iniiwasan. Nang tanungin siya ng mga taga-baryo kung bakit siya palaging pumupunta sa lumang babuyan tuwing dapit hapon, simpleng sagot lang ang ibinibigay niya, may kailangan lang akong obserbahan. Pero may isa raw na nakakita sa kanya minsang sumisilip sa kulungan ng mga baboy na matagal nang walang laman. Hindi raw ito takot. Bagkus, para bang may hinihintay. Mula nang dumating si Lyra, nagsimula na namang mag-ingay ang mga aso tuwing hating gabi. May mga buntong hininga raw na naririnig sa paligid, at minsan, ang mga manok ng kapitbahay ay sabay-sabay na nanlilisik ang mga mata at naglulundagan mula sa kanilang mga kulungan. May isa pang gabi na nakita ng batang si Jomar, na may aninong dahan-dahang lumalakad papunta sa babuyan, matangkad, mahaba ang buhok, at tila babae. Nais niyang sumigaw, pero hindi siya makakibo. Kinabukasan, nang tanungin si Lyra kung lumabas siya noong gabi, ngumiti lang ito at sinabing, mainit kagabi. Naglakad-lakad lang ako. Hindi nagtagal, may mga baboy na nawala sa mga karatig na babuyan. At kung may natagpuan man, kadalasan ay walang lamang loob. Parang sinimsim na lang ang kaluluwa. Nagpatawag ng pulong ang mga matatanda. Gusto nilang paalisin si Lyra. Pero walang nakapagsabi ng diretsahan. Para bang takot silang banggain siya, o baka may nararamdaman silang hindi nila maipaliwanag. Minsang gabi ng bagyo, may narinig ang mga residente na malalakas na kalabog mula sa babuyan. Isang sigaw. Isang iyak. At pagkatapos, katahimikan. Kinaumagahan, wala si Lyra sa kanyang tinutuluyan. Bukas ang pinto. Basa ang sahig. At sa di kalayuan, sa harap mismo ng babuyan, may mga bakas ng paa na tila hindi sa tao, hindi rin sa hayop. Ngunit nang dumating ang mga tanod, nakita nilang naroon si Lyra sa loob, nakaupo sa semento, nakatitig lang sa dingding na puno ng mga gasgas at dugo. Tahimik. Hindi umiiyak. Hindi rin natatakot. Sino ang kasama mo kagabi? Tanong ng isa. Ngumiti lang siya. Hindi niyo ba naririnig? Hindi ako mag-isa rito. Nagsimula nang dumulas ang mga bulong-bulungan sa bawat kanto ng baryo. May mga nagkukwento na raw na hindi lang si Lyra ang nakikitang gumagala sa paligid ng lumang babuyan.
Minsan, may isa pang babae, mas matangkad, mahaba ang buhok, at walang mukha. Sa tuwing gabi, may naririnig raw silang mahahabang hikbi na nagmumula sa ilalim ng lupa, at sa tuwing lalapit sila sa kulungan, nawawala ito na parang hangin lang. Hindi rin nawala sa paningin ng mga bata ang kakaibang kinikilos ni Lyra. Hindi siya naglalakad gaya ng karaniwang tao. Minsan daw ay tila nakalutang. Minsan na may nakikita siya sa magkabilang dulo ng baryo sa iisang gabi. Paano? Walang nakakaalam. May isa pang gabi na nagpatindi sa takot ng mga residente. Habang papauwi si Mang Pedro mula sa inuman, bigla raw niyang naamoy ang amoy ng sunog na buhok. Akala niya ay may nasusunog sa tabi ng kalsada, pero nang lumingon siya, isang baboy na putik-putikan ang nakatayo sa gitna ng daan, nakatitig sa kanya. Ngunit ang mas kinilabutan siya ay nang mapansin niyang may suot itong manipis na tela sa liig, ang panyo na kadalasang suot ni Lyra. Umikot siya agad at nagtatakbong pauwi. Kinabukasan, nagkasakit si Mang Pedro. Hindi na siya nagsalita ulit tungkol sa nakita niya. Sa loob ng bahay na tinutuluyan ni Lyra, may mga nangyayaring hindi rin maipaliwanag. Ayon sa kasambahay ng kapitan, gabi-gabi ay naglalakad si Lyra sa loob na parang may hinahanap. May dala siyang lumang lampara at laging nakayuko, tila nakikipag-usap sa kung sinong hindi nila nakikita. Minsan, nahuli raw siya ng kasambahay na nakatayo sa tapat ng salamin habang sinasabi ng paulit-ulit, "Hindi pa oras. Hindi pa oras." Nang lapitan siya, umiti lang si Lyra at sinabing, "Nakakausap ko na sila." Lumalim pa ang misteryo ng isang gabi na wala ng kuryente sa buong baryo. Sa gitna ng dilim, may mga nakita raw na pulang ilaw sa may bakuran ng babuyan, para bang mga matang naglalakad-lakad, paikot-ikot. Tumagal iyon ng halos kalahating oras. Walang kumikibo. Lahat takot sumilip. Isa lang ang naglakas loob, ang binatilyong Sinaldo, na malapit sa lugar. Bitbit ang kanyang flashlight, pumuslit siya palabas. Ngunit makalipas ang ilang minuto, narinig ang kanyang sigaw. Nang matagpuan siya ng kanyang ama, nanginginig ito, duguan ang mga kuko at paulit-ulit lang sinasabi, "Hindi tao, yon hindi baboy." Hindi napilitang tumigil pansamantala ang mga opisyal ng barangay sa pagpapadala ng tauhan sa lugar. Ngunit si Lyra, tila walang pakialam. Patuloy pa rin siyang bumabalik sa kulungan ng mga baboy, tila ba may ginagawa siyang mahalaga. Isa sa mga matatanda, si Lola Sean, ang nagbukas ng lumang kwento tungkol sa babuyan. Ayon sa kanya, bago pa man itinayo ang kulungan, may balon sa ilalim ng lupang iyon, isang lumang hukay na dating pinamamahaya ng mga tagabantay. Sinasabing binigyan ng babuyan ang lugar para takpan ang lumang kasunduan. Ngunit nang masira ang kulungan at pinabayaan ito, muling nagising ang mga nasa ilalim. Sa isang umaga, napansin ng mga residente na nagbago ang hitsura ng babuyan. Parang may mga ukit sa semento, hindi kilalang mga simbolo, parang ginuhit gamit ang kuko o buto. Sa gitna ng mga ukit, may iisang pangalan, Lyra. Wala nang gustong lumapit. Maging ang mga aso, ayaw ng daanan ang daan papunta roon. Parang may hangin na laging malamig at may dalang paninindig balahibong enerhiya. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot ay ang gabing bumalik ang kuryente. Mula sa bintana ng lumang bahay, nakita ng kasambahay si Lyra na nakatayo sa gitna ng kulungan, taas ang kamay, nakapikit. Sa likod niya, may nakatayong nilalang, hindi maaninag ng buo, pero mas matangkad at tila may mga sungay. Tumagal iyon ng ilang sandali bago naglaho ang ilaw sa buong lugar. Mula nang makita si Lyra sa gitna ng kulungan, may kung anong pagbabago ang naramdaman ng mga taga-baryo. Hindi lang takot ang nangingibabaw, kundi parang may bigat sa hangin, parang bawat hininga ay may bahid ng paninikip sa dibdib. Ang dating simpleng gabi ay naging mapanglaw, at ang mga ilaw sa bahay-bahay ay hindi na pinapatay kahit 10 oras na ng madaling araw. Sa kabila ng lahat, si Lyra ay tila lalong lumalalim sa kung anumang ginagawa niya. Sa halip na iwasan ang babuyan, mas madalas na siyang nandoon, minsan pa'y nagsusulat ng kung ano sa lupa gamit ang mga tuyong tangkay ng kahoy. Habang lumalala ang mga kababalaghan, unti-unti na ring naapektuhan ang pamilya ng kapitan. Ang bunso niyang anak na si Junie, 8 taong gulang, ay biglang naging tahimik.
Hindi na raw ito natutulog ng maayos at laging sumisigaw tuwing hating gabi, sinasabing may babaeng nakadungaw sa kanilang bintana. Nang tinanong kung anong itsura, isang salita lang ang naisagot ng bata, hindi niya ako kilala pero ako, kilala ko siya. Mula noon, inililipat na si Junie sa kwarto ng magulang tuwing gabi. Ngunit kahit doon, hindi na siya mapakali. Sa kabilang bahagi naman ng baryo, may isa pang kwento ang nabuo. Si Mang Resty, ang dating tagabantay ng kulungan, ay bumalik matapos ang 5 taon sa Maynila. Wala siyang alam sa mga kaganapan, ngunit nang malaman niyang ginagalugad muli ang dating babuyan, agad siyang nagpatawag ng pagpupulong. Ayon sa kanya, noon pa man ay may kasunduan na ginawa ng kanyang lolo, isang pangakong hindi dapat sirain. Ang lupa raw ay may ginagampan ng papel, isang tulay para sa mga nilalang na hindi na dapat muling gumising. At ngayon, tila may bumaligtad sa kasunduan. Habang patuloy ang pag-ikot ng takot sa buong baryo, may ilang hayop na rin ang bigla na lamang naglalaho. Sa isang insidente, 3 baboy ng kapitbahay ang sabay-sabay na nawala sa kulungan, at sa halip na bakas ng paang baboy, mga bakas ng paa ng tao ang nakita, hubot-hubad, mahahaba ang kuko, at paikot-ikot na tila may isinasagawang ritual. Napuno na ng kaba ang mga tao, kaya't isang gabi, nagdesisyon ang ilang kalalakihan na puntahan si Lira at tanungin kung ano talaga ang ginagawa niya. Pagdating nila sa babuyan, hindi nila naabutan si Lira, ngunit nakita nila ang mga simbolong lalong lumalim sa lupa. May mga sariwang patak ng dugo sa paligid, at sa gitna ng mga ito, isang maliit na manika, basang-basa, may nakatusok na mga tinik sa ulo. Sa sobrang gulat, isa sa mga lalaki ang muntik ng himatayin. Agad silang umalis, ngunit pagkalipas ng isang araw, isa sa kanila ang hindi na bumalik sa bahay. Si Ben, ang pinakamatapang sa grupo, ay natagpo ang palakad-lakad sa gilid ng palayan, hubad at tila wala sa sarili, paulit-ulit lang sinasabi, nagising na siya nasa katawan na niya, hindi na alam ng mga tao kung sino ang dapat lapitan. Ang barangay ay tila unti-unting nawawala sa kontrol. Ngunit si Lira, sa kabila ng mga pag-uusig at pangamba, ay tila hindi apektado. Naglakad pa nga siya isang gabi sa gitna ng plaza, habang ang mga tao ay nakasilip lang mula sa mga bintana. Wala siyang sapatos. Maputla ang balat. At sa likod niya, may isang pulang baboy na sumusunod, mataas ang tenga at parang nakangisi. Nang tanungin siya kinabukasan kung bakit may baboy na sumusunod sa kanya, sagot niya lang ay, hindi ko siya sinusunod. Ako ang sinusundan niya. Lalong lumalim ang hiwaga ng isang hating gabi ay may narinig na pagtawa mula sa babuyan, hindi tawa ng tao, hindi rin tawa ng hayop. Isang matinis, mahabang tunog na parang tinig ng isang babaeng nasisiraan ng bait. Tumagal ito ng 5 minuto. Sa oras ding iyon, nagising ang buong baryo sa sabay-sabay na pagtahol ng lahat ng aso, sabay ang pagkalas ng maraming alambre sa mga kulungan. Wala pa ring may lakas ng loob na harapin si Lira. Pero may isa pang tanong na gumugulo sa isipan ng lahat, kung hindi siya ang pinagmumulan ng lahat ng ito, sino? O mas nakakatakot pa ano? Sa bawat lumilipas na araw, lalong bumibigat ang paligid ng baryo, parang may aninong palaging nasa sulok ng mata, nakamasid, humihinga sa batok mo kahit mag-isa ka lang. Si Lira, bagamat tahimik pa rin at tila walang nararamdamang takot, ay nagsimulang mapansin ang mga pagbabago sa sarili. Hindi na siya basta-basta nakakatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, may isang mukhang sumusulpot sa kadiliman, maputla, duguan ang bibig, at parang siya rin, pero hindi siya. Sa salamin ng lumang banyo, minsan ay hindi tugma ang kanyang galaw sa refleksyong nakikita niya. Parang may ibang nilalang sa loob ng kanyang katawan na unti-unting pumapalit. Isang gabi, nagising si Lira na may mga gasgas sa kanyang mga bisig, habang ang mga kuko niya ay may nakasabit na hibla ng damo at balat ng hayop. Walang alaalang bumabalik. Wala siyang naalala kung paano siya lumabas. Ngunit sa ilalim ng kama niya, may nakalagay na mangkok, may lamang dugo at mga balahibo ng baboy. Nang hilahin niya ito, may narinig siyang mabigat na paghinga mula sa aparador. Nang bigla niyang binuksan ito, wala siyang nadatnan pero naamoy niya ang parehong sunog na buhok na naamoy noon ni Mang Pedro. Habang siya ay unti-unting hinihila ng kung anong madilim,
hindi rin tumitigil ang mga kaganapan sa paligid. Ang mga bata sa baryo ay nagsimulang magkasakit. Laging may lagnat, pero hindi sumasagot kapag tinatanong. Isa sa mga nanay ang nagsabing narinig niyang nagsasalita sa wikang hindi niya kilala ang anak niya sa dilim ng gabi. Hindi niya maintindihan, pero paulit-ulit daw itong binabanggit ang pangalan ni Lyra. Si Kapitan, na matagal nang nag-aalangan kay Lyra pero natatakot magtanong, ay nagpadala ng lihim na mensahe sa isang kilalang albularyo sa kabilang bayan. Ngunit habang papalapit na ang albularyo, biglang lumakas ang ulan, walang bagyo sa forecast, pero bigla na lamang dumilim ang kalangitan. Bumaha agad, at habang binabaybay ng albularyo ang daan patungo sa baryo, sinasabing tumirik ang kanyang sasakyan. Nang nakita siya ng mga residente kinabukasan, nakaupo siya sa loob ng sasakyan, tulala, at maihawak na larawang ni Lyra na sinulatan ng salitang pihuwag. Samantala, si Lyra ay patuloy na nilalapitan ng mga nilalang na hindi niya nakikita ng buo, pero nararamdaman niya sa paligid. Sa gabi, naririnig niya ang mga yabag sa kisam. Minsan, nararamdaman niya ang hininga sa kanyang batok habang nakaupo sa dilim. At sa bawat pagduho niya sa bintana, may isang pulang baboy na parating na roon, nakatayo lang, parang nagbabantay. Pero sa pinakamatinding gabi, habang siya ay natutulog, bigla siyang nagising sa malalim na tinig na bumubulong sa kanyang tenga, isang pangalan na hindi niya alam pero tila kilala ng kanyang kaluluwa. Napasigaw siya, ngunit walang tunog ang kanyang bibig. Gumulong siya sa kama at bumagsak sa sahig, ngunit sa kanyang pag-angat, may nakita siyang anino sa kisam, hindi sa kanya, kundi sa isang babaeng may mahabang buhok at tila may buntot ng hayop. Nang kumurap siya, wala na ito. Maya-maya, biglang tumigil ang orasan. Lahat ng ilaw ay napundi. Ang mga alagang hayop ng kapitbahay ay nagsilayas at nagkakagulo. May lumang kampana sa chapel ng baryo na matagal nang hindi gumagana tumunog. Isang beses lang. Matingkad. Matalim. Tumakbo ang kasambahay ng kapitan papunta sa bahay ni Lyra. Ngunit pagdating niya roon, sarado ang lahat ng bintana. Ngunit sa labas, nakasabit ang damit ni Lyra, basang-basa ng dugo at may sulat sa dibdib gamit ang putik, isa di lang. Sa mga sumunod na gabi, si Lyra ay naglalakad na lamang na parang wala sa sarili, dahan-dahan, hindi na siya nagsasalita. Ang mga mata niya ay tila laging dilat kahit gabi. At sa bawat hakbang niya, may parang mumunting lindol na nararamdaman sa paligid. Ang mga poste ay nanginginig. Ang mga ibon ay lumilipad palayo. Parang hindi na siya si Lyra. At sa huling tagpo ng gabing iyon, habang siya'y tumatayo sa harap ng babuyan, may isang matandang babae mula sa kabilang baryo ang sumigaw mula sa malayo, isara niyo na ang lupa. Hindi na siya dapat lumabas. Ngunit huli na. Tumawa si Lyra, mahina, malamig, hindi tunog tao. Tumawa rin ang pulang baboy. Sabay silang pumasok sa dilim. Habang unti-unting lumalalim ang gabi at tahimik na ang buong baryo, napansin ng kasambahay ng kapitan na muling wala sa kanyang silid si Lyra. Ang lahat ay tila natuto ng huwag magtanong, huwag makialam, huwag makisangkot. Ngunit nang mapansin niya ang basang bakas ng paa sa sahig na papalabas ng bahay, napilitang sundan ito ng kasambahay, dala ng kaba at isang kakaibang pakiramdam na baka ito na ang huling pagkakataong makita si Lyra bilang tao. Sa pagdating niya sa lumang babuyan, natigilan siya. Wala si Lyra, ngunit may apoy na tila kusang sumisiklab mula sa lupa. Sa paligid ng apoy, may nakaukit na mga hugis, bilog, mata, mga sungay, at mga simbolong tila lumapa sa lumang alpabeto. Tumakbo siya pabalik sa bahay, nanginginig, at napaiyak sa takot. Ngunit sa kanyang pag-uwi, nadatnan niyang si Lyra ay nakaupo sa kama, ngunit may kakaiba sa kanyang mata. Hindi na ito yung mata ng isang tao, madilim ito, parang walang kaluluwa, at nangingintab gaya ng mata ng isang hayop sa dilim. Wala siyang sinabi, pero ngumiti siya. Isang ngiting hindi na kanya. Kinabukasan, isang matandang babae ang dumating sa baryo, si Aling Roma, dating albularyo na matagal nang umalis matapos masangkot sa isang usaping pangitain. Anya, siya ay pinatawag hindi ng kapitan, kundi ng isang panaginip.
Sa kanyang pagkukwento, matagal na raw may kwento tungkol sa dalagang tagabantay, isang nilalang na sinasaniban tuwing muling nagigising ang mga lilim mula sa ilalim ng lupa. Ayon sa alamat, ang tagabantay ay pinipili hindi sa lakas o kabutihan, kundi sa kung sino ang pinakamalapit nang mawala ang damdamin. At si Lyra ay matagal nang wala sa sarili. Pero ang mas nakakagulat ay ang revelasyong ibinunyag ng matanda. Hindi raw aksidenteng napunta si Lyra sa baryong iyon. Ang apelyido ni Lyra ay San Pedro, ang parehong apelyido ng taong nagtatag ng lumang kasunduan sa pagitan ng mga tao at ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Apo siya ng taong unang tumanggap ng alay kapalit ng kapayapaan. At ngayon, habang humihina ang bisa ng lumang kasunduan, ang dugo ng San Pedro ang kailangan upang tuluyang mabuksan ang daan. Hindi si Lyra ang sinasaniban, siya ang susi. Habang nililinaw ito ni Aling Roma sa mga natitira pang matatanda ng baryo, sabay-sabay na namatay ang mga kandila at ilaw sa kanilang paligid. Isang malakas na hangin ang sumagitsit, at sa loob lamang ng ilang segundo, tila nawala ang hangin. Walang tunog. Walang gumagalaw. At mula sa dilim, lumitaw si Lyra, hindi na ang dating tahimik na dalaga. Ang kanyang buhok ay tila lumulutang, ang kanyang mga mata ay hindi na tao, at mula sa kanyang likod ay may tila aninong kumakapit, parang katawan na walang hugis, pero may mga kamay at mukha na umiikot-ikot. Hindi na ako nag-iisa, bulong niya, sabay lakad pa atras, patungo sa babuyan. Nais siyang pigilan ng kapitan, pero parang napako siya sa kinatatayuan. Si Aling Roma naman ay tahimik lang, hawak-hawak ang isang lumang anting-anting, nanginginig sa takot. Kapag binuksan na ang daan, bulong niya, hindi lang baboy ang mawawala pati ang mga tao. Sa mga sumunod na oras, nagsimulang mamatay ang mga halaman. Ang tubig sa poso ay naging itim. At sa gabi ring iyon, nagsimulang masunog ang mga alitaptap sa ere, isa-isa, parang may pumipitas sa kanila mula sa itaas. Isang tanda raw ng mga lilim na papalapit na. At si Lyra, wala na siyang reaksyon. Umuupo na lang siya sa gitna ng kulungan habang sinasalubong ang dilim, para bang handang isuko ang sarili o baka matagal na niya itong isinuko. Ngayon, isang tanong na lang ang naiwan, kung hindi na siya ang may kontrol sa katawan niya, kaya pa ba siyang iligtas? O siya ba mismo ang magbubukas ng pintuan para sa kapahamakan ng lahat? Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyong ito? Sa tingin mo ba, may pag-asang makaligtas si Lyra o huli na ang lahat? Nagising ang buong baryo sa isang malakas na dagundong mula sa lupa, parang isang lumang tambol na tinutugtog mula sa kailaliman ng lupa. Ang mga pader ng mga bahay ay nagkakabitak-bitak, at ang mga alagang hayop ay nagsitakas na tila alam nilang may paparating na hindi na mapipigilan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Lyra ay naroon pa rin sa gitna ng kulungan, nakaupo, nakayuko, habang patuloy ang pag-ikot ng hangin sa paligid niya. Mula sa kanyang likuran, unti-unting umangat ang anyo ng nilalang, malaki, baluktot ang anyo, at may mga mukhang umiikot sa katawan. Wari lahat ng kaluluwang isinakripisyo ay naging bahagi ng isang mas malaking halimaw. Tumakbo si Aling Roma patungo kay Lyra, hawak ang anting-anting na binigay ng kanyang ninuno, sabay sigaw, Lyra. Hindi pa huli ang lahat? Labanan mo siya. Ngunit hindi siya pinansin. Lalong tumingkad ang liwanag sa mga simbolong nakaukit sa lupa, at parang may tinig na lumalabas mula sa mismong semento, paos, mababa, at tila nag-uutos. Buksan mo na, bulong ng tinig. Dugo mo ang hudyat. Sa labas ng kulungan, nagtipon ang iilang matatapang na kalalakihan ng baryo, dala ang mga itak at gasera. Ngunit nang lapitan nila ang lugar, biglang sumulpot mula sa dilim ang isang pulang baboy. Mas malaki na ngayon, ang mga mata nito'y puti na lang, at mula sa bunganga nito ay lumalabas ang usok na kulay itim. Isa sa mga lalaki ay agad dinamaan ng isang halimuyak na napakasama, bumagsak siya at nagsimulang magsuka ng itim na dugo. Nag-urungan ang iba, hindi na malaman kung lalapit pa ba o tatakbo na. Si Lyra, sa gitna ng lahat, ay nagsimulang lumuha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gulo sa kanyang loob. Naririnig niya ang tinig ng kanyang lola, ang mga alaala ng pagkabata, ang mga simpleng halakhak sa Maynila, ang kanyang ina na nagsasabing, anak, ikaw ang liwanag ko.
Ngunit sa bawat alaala ay sinusundan ito ng bulong ng nilalang sa kanyang likod. Sila ang nagsimula. Ikaw ang pagtatapos. Biglang bumangon si Lyra, hawak ang sariling dibdib na tila may kinakalaban sa loob. Hindi ako ang may katawan, hindi ikaw, sigaw niya. Nanginig ang lupa. Naputol ang isa sa mga ukit sa lupa. Napaungol ang nilalang sa kanyang likod. Bumaling ito kay Lyra, galit, at lumitaw ang isang maitim na kamay na pilit siyang inaabot. Nang makitang may pagkakataon, tumakbo si Aling Roma at inihagis ang anting-anting sa gitna ng kulungan. Sumabog ito ng liwanag na bughaw, at sa loob ng ilang segundo ay tila nag-freeze ang lahat. Nakakagalaw si Lyra, ngunit ang nilalang ay nanatiling nakanganga, parang natutulog. Ito na ang pagkakataon niya. Kinuha niya ang matulis na kahoy mula sa gilid, isa sa mga pinagbasagan ng kulungan, at buong lakas na itinarak sa gitna ng ukit kung saan naroroon ang kanyang pangalan. Sumigaw ang lupa. Literal na sumigaw, nagbitaw ito ng ingay na parang tinig ng daan-daang kaluluwa. Pumutok ang semento. Nagsimulang pumasok ang apoy mula sa ilalim. Ang nilalang sa likod ni Lyra ay biglang nagsimulang masunog sa bughaw na apoy. Ngunit habang ito'y naglalaho, sumama ang anino nito kay Lyra, tila sinusubukang isama siya sa ilalim. Lyra! Kumawala ka, sigaw ni Aling Roma. Ngunit sa huling saglit, si Lyra ay ngumiti, humawak sa kanyang dibdib, at marahang bumulong, kung kailangan ng tagabantay, ako na iyon. Basta sila ligtas. At sa isang iglap, isang pagsabog ng liwanag ang bumalot sa buong kulungan. Natumba ang mga nakamasid. Natahimik ang lahat. Pagtigil ng liwanag, wala nang nilalang. Wala na ring kulungan. Isang malinis na lupa na lang ang naiwan, at sa gitna, isang maliit na piraso ng puting tela, isang panyo na minsang suot ni Lyra. Ngunit habang nagsisimula ng huminga ng maluwag ang baryo, may isang batang babae na lumapit sa dating kulungan. Tumigil siya sa gitna, yumuko at bulong niya, Lyra. At mula sa lilim ng puno may mata na bumukas. Anong gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Sa tingin mo ba, tuluyang ligtas na ang baryo o may kapalit ang sakripisyo? Ilang araw matapos ang gabi ng pagsabog ng liwanag, tila muling bumalik sa normal ang baryo. Tahimik na ulit ang mga gabi at ang mga hayop ay hindi na nagwawala. Ang hangin, na dati mabigat at parang may kasamang bulong, ay naging magaan at malamig. Ngunit kahit anong ayos ng paligid, hindi maitatanggi ng mga tao na may iniwan ang nangyari, isang hiwang hindi basta matatapal. Wala nang nakakita kay Lyra mula noong gabing iyon. Ang lupang dating kinatatayuan ng lumang babuyan ay nanatiling walang halaman kahit ilang ulit na itong tinamnan. Parang hindi na muling tatanggap ng buhay. Araw-araw may nag-aalay ng kandila roon. Sabi ng ilan para raw sa kaluluwang isinakripisyo. Ngunit may ilan din na nagsasabing hindi pa tapos ang lahat, na ang katahimikang ito ay pansamantala lang, at ang katawang iniwan ni Lyra ay hindi na dapat panghanapin. Si Aling Roma ay pansamantalang nanatili sa baryo. Naging tahimik siya, halos ayaw nang magkwento. Ngunit sa iilang pagkakataon na siya ay tinanong, simple lang ang kanyang sagot, ang tagabantay ay hindi nawawala. Pinapalitan lang. Nang tanungin kung si Lyra ba'y patay na, o nasa kabilang mundo na, tumitig lang siya sa malayo at bulong niya, ang katawan ay maaaring mawala, pero ang alaala minsan, yun ang pinakamatibay na sisidlan. Ang mga matatanda sa baryo ay nagdesisyong itakda ang isang araw sa taon para gunitain ang nangyari. Hindi ito pista. Hindi ito pagdiriwang. Isa itong tahimik na gabi ng panalangin. Sa gabing ito, walang sinumang lumalabas. Lahat ng bintana isinasarado, kandila lang ang ilaw. At sa gitna ng mga pagdarasal, hindi mawawala ang pagbabantay sa punong malapit sa dating kulungan, dahil mula roon, sa piling dilim, minsan ay may naririnig pa rin silang mga yabag at tawa. May ilang kabataan na nagtangkang dumaan sa lugar sa gabi, para lang patunayan na wala nang dapat katakutan. Isang grupo ng 3 ang lumapit minsang hating gabi, dala ang cellphone at ilaw. Ngunit pagbukas nila ng kamera, lumabo ang lahat. Sa playback ng video, narinig nila ang isang boses ng babae. Paos.
Malalim. Hindi pa tapos. Nang muling silipin ang lugar sa araw, nakita nila sa puno ang isang bagong ukit. Isang mata. Isang pangalan, Lira. Walang makapagsabi kung ang boses ay kay Lira pa rin o nang nilalang na minsan niyang pinigilan. Pero isa lang ang malinaw, may naiwan. Hindi basta nawawala ang isang sakripisyo. Hindi basta natutulog ang mga nilalang na minsan nang nagising. At ang mga kasunduan, kapag nabuksan na, ay mahirap ng isara ng buo. May ilang gabi pa na ang kasambahay ng kapitan ay nanaginip na may babaeng kumakatok sa pinto. Kapag binubuksan niya sa panaginip, laging naroon si Lira, nakasuot ng puting bestida, duguan ang mga palad, at nakangiti. Ngunit sa likod ng ngiting iyon mailungkot. Parang may gustong sabihin pero hindi masabi. Minsang bumalik sa baryo ang ina ni Lira mula Maynila, dala ang huling sulat na hindi na ipadala ng kanyang anak. Sa sulat, simple lang ang nakasulat, kung hindi ako makabalik, pakatandaan mong hindi ko pinili ito. Pero kung may babalik sa baryong ito na hindi ako, huwag mo siyang yakapin. Maraming tanong ang naiwan pero mas pinili ng mga tao ang manahimik. May mga nagsasabing dapat nang kalimutan ang nangyari. Ngunit may mga gaya ni Aling Roma na nagsasabing kailangan nating alalahanin, hindi para matakot, kundi para makapaghanda. Dahil minsan, ang mga nilalang sa dilim ay hindi umaalis. Nag-aabang lang sila ng panibagong tagabantay. Sa huli, walang nakakaalam kung muling babalik si Lira o kung tuluyan na siyang naglaho. Pero sa bawat gabing may malakas na hangin at tumatahol ang mga aso sa parehong oras, may mga mata sa baryo na hindi natutulog. Sapagkat ang takot ay hindi palaging sumisigaw. Minsan, dumarating ito sa anyong pamilyar, sa boses ng kakilala, sa aninong akala mong iyo o sa ngiting matagal mo nang hindi nakita. Sa tingin nyo, ligtas na ba ang baryo? Sa palagay nyo, si Lira ba talaga ang huminto sa lahat ng ito, o siya lang ang simula? I-comment ninyo ang inyong mga hula at kung gusto nyo ba ng kasunod ng kwentong ito, dahil baka ang susunod na tagabantay ay mas malapit na sa inyo kaysa inaakala ninyo.